Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyang reaksyon ngayon. Ito ay video courtesy ng Chit Chat Legal PH. Isang magandang channel din para sa mga legal issues. At tayo'y manghiram ng kanyang video para bigyan natin ng reaksyon. At kudos kay Chit Chat Legal PH. Magaling na vlogger, isang attorney. Kaya ito na yung hindi na natatapos na issue tungkol kay Secretary Cabral. Yung di umano'y pagtalon niya, maraming nagsabi na buhay pa daw ito. Maraming nagsasabi na kumuha lang ng double. Kaya nga hindi pinakita yung mukha talaga sa video. At walang pinaglamayan na patay, na bangkay. Walang naglalamay, walang pinaglamayan. Hindi nakita sa video kung si Cabral ba talaga yun. Ang DNA ay sabi kay Cabral, pero madaling mamagic yan eh. Siyempre, tawagan mo lang yung doktor at sasabihin na kung hindi mo sabihin positive yan, ay lagot ka sa akin. Siyempre, manginginig yung doktor at sabihin na positive siya nga yan. Kaya maraming mga ganyang conspiracy theory na lumalabas ngayon na buhay pa daw si Cabral at itinago ito, pinalabas ng bansa, plastic surgery ang mukha at kumuha ng double. Kawawa naman yung double, no? Baka bangkay galing sa morgue tapos hinulog at binihisan ng damit ni Cabral. Pero yan lamang yung mga conspiracy theory na atin napanood at napakinggan sa mga nagbabalita ito. Kaya ito atin pakinggan si Chit Chat Legal PH para sa kanyang mga ideya at conspiracy theory din tungkol sa pagpanaw o pagkawala o pagkabirap kay Secretary Cabral. Ito ang video. Biglaan nga ang pagpanaw ni dating Undersecretary Cabral matapos siyang mahulog sa bangin. At ngayon, apektado ang investigasyon sa flood control projects. Tumalon nga ba siya? Tinula? O di kaya ay pineke ang kanyang pagkahulog para makatakas sa mga kaso laban sa kanya? Pwede. Maganda yung pineke. Kaya ito yung channel ni Chit Chat Legal PH. Ito, Legal Chit Chat. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang epekto ng pagkawala ni Yusek Cathy Cabral sa mga investigasyon sa flood control projects sa buong bansa? Hindi lang ito basta-basta pagkawala ng isang opisyal sa gobyerno. Si Yusek Cabral ang may hawak ng mga pinakamalalalim na detalye sa daloy ng mga proyekto. Kung sino ang nag-aproba, kung ano ang flow ng pondo, at kung sino-sino ang may tunay na kontrol, which covers probably all branches of the government. Nako, grabe na mga gambayan, no? Talagang napakalaking problema at napakalaking pera ang pinasok ni Cabral sa mga deal na yun. Dahil nga pwedeng magsama-sama yung mga buhaya sa Senado at Kongreso at sasabihin nila na hindi na lang natin iligpit si Cabral kasi kawawa naman. Ang gawin natin, papuntahin natin sa abroad, i-plastic surgery natin, pagandahin natin, gawin natin parang Korean, di ba? So hindi na makilala, paputiin natin yon. Kawawa naman kasi ang laki-laking pera hawak ni Cabral. Mantakin niyo kahit sila Alcantara at si Bernardo, bakit meron silang share? Tapos sabihin ng attorney ni Cabral na walang pera si Cabral? Napaka-imposible kasi siya yung pumipirma eh. Siya yung pinaka-head ng DPWH sa panahon na yun. Sa bawat pirma niya, merong 25% yan, automatic yan. Pinakamababa dyan ay 10 to 25% bawas doon sa total budget para i-approve niya. Di ba siya yung gumagawa ng approval eh. Kaya kung nagkapera sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, na mga engineer lamang, ganun din si Cabral. Sa palagay ko, 99.99% sure, kahit sinong tanongin yan. Kaya yung sabi ng attorney ni Cabral na wala, hindi nagnakaw, imposible yun. Pumirma siya ng maraming project eh.
Napaka-imposible. Kaya ito, si Chitchat, isa na namang na utak, di ba? Magaling sa pag-analyze, tinatawag na conspiracy, magaling. Kaya tinulak nga ba o pinasibak o buhay pa o talagang nahulog. O balik tayo sa kanya. Ngayon, bigla na lang siyang nawala at naiwan nga ang publiko na nagpipilit buuin ang buong kwento. Pero kulang nga ang mga paliwanag. Kasabay pa nito ay lumabas ang issue ng Cabral Files na di umano ay hawak ni Congressman Leviste. At tinutukoy di umano nito ang mga pangalan at ang mga budget allocations na maaaring magbigay linaw sa mga nakaraang proyekto. Okay, so ito naman tong Cabral Files na hawak ni Libeste at Magalong. At yung isa ay nandoon sa ICI ay magkaibang version eh. Yung kay Libeste ay inedit, piling-pili lang yung mga pangalan. Yung nandoon sa kay Magalong ay iwan ko lang kung edited din yun. Nandun na daw sa kay Dison, sa DPWH na secretary, yung Cabral Files. Kaya hindi pwedeng ipalabas yun eh. Kasi napakaraming pangalan na naroon. Lahat congressman at senador. Masisira ang konstitusyon ng Pilipinas. Halimbawa, may sama doon si Loren Legarda, may sama doon sila Luistro, sino-sino pang mga babae, di ba? Si Binay kasama na nga eh. Kaya hindi yung pinapalabas, pinipigilan yun kasi majority doon, majority of Congress, majority of Senate ay kasama sa mga listahan na yun. Pero hindi naman lahat na nandun sa listahan ay gumagawa ng anomalya. Meron namang congressman na talagang ginamit niya ang pondo para sa proyekto niya. Yung iba kasi ay minamagic lang eh. Anomalya, ghost project. Pero hindi lahat na naroon na pangalan, sa palagay ko ay 100% na nagnakaw. Merong mga kickbacks, automatic naman yan. Pero ang maganda ay gawin talaga yung project at tapusin. Okay, balik tayo kay Legal Chitchat. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon on whether these Cabral files are authentic o kung kumpleto nga ba ang mga dokumentong ito. Kaya naman ay natural lamang na lumabas ang mga haka-haka, mga teorya o mga katanungan. Sino nga ba talaga ang nakinabang sa pagkawala ni Yusek Cabral? At makakamit pa kaya ng taong bayan ang buong katotohanan? Naku, parang hindi na. Sino nga bang nagkikinabang sa pagkawala? Of course, yung mga mastermind ng scam na yan ay hindi na mabanggit yung kanilang pangalan. Eh, kung lalabas man yun, wala nang mag-certify na Yusek Cabral. Wala na, kasi wala na eh. Pero sabi ng iba, buhay daw eh. Anong palagay niyo mga kababayan? Mga Good News Daily TV. Totoo ba itong mga conspiracy theory na hindi nahulog at double lang yung nahulog daw, double. Kaya daw walang lamay, hindi pinakita ang mukha dahil hindi daw yung si Cabral at si Cabral ay buhay. Napakagaling naman ng mga conspiracy, di ba? Eh, ako medyo noon 100% naniwala ko na nahulog eh. Pero sabi ko baka nahulog lang na hindi niya sinadya kasi marami siyang ininom na pampatulog. Baka katulog siya doon na idlip, hindi nahulog siya. Ang problema, bakit dinala siya doon ng kanyang driver? Eh, alam naman ng driver na uminom yun ng sleeping pills kasi nga hindi nakakatulog. Eh, siguradong mahulog talaga kapag may idlip. Kaya yun din ang na bakit dinala doon ang gwardiya at gwardiya at driver niya, bodyguard at driver. Kaya merong mga butas din. Yung isang conspiracy naman na buhay daw, double lang yun, medyo parang pelikula na yun. Medyo 30% lang, paniniwala ko na pwede. Mantakin mo, kukuha ka pa ng isang bangkay, ihulog mo pa doon eh. O baka kidnap ka lang doon sa highway ng naglakad na babae, ihulog mo. Napakahirap naman ng ganon. Ay baka marami pang magkita. Kaya ano sa palagay niyo mga kababayan, itong conspiracy theory kay Cabral na buhay pa daw, kayo ba ibang maniwala? At sino ba ang mga taong sangkot sa napakalaking pagnanakaw na ito? Pag-comment.
sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan para lalago at mamonetize itong ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.